Hi! Isang magandang araw sa inyong lahat. Ngayong araw mga kawaray, ay ibabahagi ko sa inyo kung paano nga ba ako mag-bake ng dark chocolate cake. Kayo ba ay marunong na mag-bake ng dark chocolate cake? Kung hindi pa, panoorin nyo kami ni Caitlin kung paano ko nga ba ito binibake. Simple lang ito at kayang-kaya nyong sundan. Step by step ko po itong tinuturo kaya naman hindi po kayo papa. Madali lang gawin at pwede nyo po itong lutuin sa steamer. Ayan po, umpisa na po natin. Huwag po kayong mag-alala na ako lang po yung nandito. Hindi po yun totoo. Tinuturuan po ako ni nanay. Ayun po. Kaso, siya ang naghahawak ng camera. So, camera, ma-discarding marami. Ang una po nating ilalagay ay all-purpose flour. Ano po naman ito, nanay? Sukat? Opo. Yan ay 6 cups. At ang sunod naman po, nanay, ano po sunod nating Ang sunod natin ilalagay dyan ay ang ating baking soda. Dahil Baking chocolate ito, kaya soda. baking soda. ano po ano nito, sukat? Yan ay 7 teaspoon. 7 teaspoon. Sunod naman po natin na ilalagay ay baking powder. Ano po sukat nito? 5 teaspoon lang yan. 5 teaspoon. Ano po ang sunod nating ilalagay? Konting asin. At ang sunod po na, haluin mo ako, luluwanag ng iyong pagmamahalin mo ako ng manag ng iyong pagmamahal. Mga kawaray, ang ating asukal na ilalagay dito sa ating chocolate cake na ito ay 4 cups. Ang ating 2 cups ay ilalagay natin mamaya sa merang. Ang ating 2 cups naman, gahatiin po kasi natin yan. Ang ating 2 cups ay ilalagay natin dito. So, kahit din ilagay mo na dito ang asukal. 2 cups. Hatiin mo lang yan. Paghatiin lang. So, ang ginamit po ni nanay na sugar ay brown sugar. Dark sugar yan para, kasi chocolate cake yun, kaya kailangan natin dark sugar ang ating ilalagay para mas dark pa siya. Okay. Brown, kasi kulay brown. Okay, sige. Brown o dark sugar? Yan ay 2 cups muna ang inilagay natin dyan kasi yung 2 cups ay ilalagay natin mamaya sa ating merang. Kasi itong ating chocolate cake ay gagawin natin itong espesyal at napakalambot kaya maglalagay tayo dito ng merang para palalambutin natin ang ating chocolate Mas cake. masarap po pag may mirang. Ayan, haluin mo lang yan, Caitlin. At ilagay mo na dyan ang ating cocoa powder. Ipakita mo ang ating... Cocoa powder. Ayan. Ilalagay naman po natin dito ang ating cocoa. Ganun mo, Caitlin. Cocoa powder. Ayan. Saan po ito nabibili, nanay? Yan sa supermarket. Lalagay naman po tayo ng cocoa powder. Pero hindi lang po bastang-bastang cocoa powder ito po. Nabibili po yan sa ating supermarket. Ayan, hindi po siya yung cocoa powder na tagli 5 piso lang ang ilalagay nyo. At yan, kung sakaling wala kayong mahanap sa supermarket, alam ko marami yan. At pwede kayong mag-order sa Shopee. Ito po yan, ang kanyang tatak nito ay Dutch Chocolate Cocoa Powder. So guys, ito na nga po. Ilalagay na po natin ang cocoa powder dito sa ating mixing bowl. Lahatin po lang natin ito. Dami. At maglalagay din po tayo ng kape. Ano nga ano dito, nanay? Yan ay 2 teaspoon. Para mas ma-enhance ang lasa at talagang parang chocolate talaga ito, lalagyan natin ito ng coffee. Haluin mo na yan, Caitlin. Grabe, naging dark na. Nawala na yung white. Ikot-ikot lang, ikot-ikot lang. So, ayan, nahalo na. Na-mix na natin ito. Ngayon ay maglalagay na tayo dyan ng ating milk. White. Sige. Haluin pa. Guys, mga bata, meron pa white. Diba? Ikot-ikot. Nalagay na po natin ang dry ingredients. Ilalagay naman po natin ang wet ingredients. Ang ilalagay po pa natin dito ay Alaska. Lahat din po ba natin ito, Nay? Oo, lahatin mo na yan. Okay. Yan ay 370 ml. At ang susunod naman pong ilalagay natin ay creamer.
Ayan, all-purpose creamer. Yan sa Ako ay Angel. Angel. Kalahatiin lang natin ito. Ang size nito, 370 ml. Kakalahatiin lang natin kasi ang kalahati nito, magiging sauce natin ito mamaya. Ilalagay natin ito sa ating chocolate. Magiging ganache. Masarap kasi kapag maglalagay pa tayo ng all-purpose creamer. Kasi mas lalo siyang nagiging cream ang ating chocolate cake. Okay na? So, ayan, kalahati na. Okay na yan. Okay, haluin mo na yan. Hindi po tayo maglalagay ng itlog. Mamaya pa. Guys, maglalagay tayo ng oil po dito. Spread. Ba't po namin kailangan maglagay ng oil? Para hindi siya maging dry ang ating cake, kailangan lalagyan natin ng oil. At maglalagay din tayo dyan ng konting butter. Lagay ka na dyan ng water. Wow! Grabe. Lakot. Ang lakot. Okay, mix mo. Mix! Naging wet na siya. Bilisan mo, ang dami ng tapon. Sige. Tama na yan, baka mag-overmix na yan. Salain na natin. Nay, pwede po ba ito ilagay sa blender? Hindi. Kailangan po talaga i-mix. So guys, ayan, sasalain po natin ito para matanggal po yung buo-buo. Lalo na po kapag ka ang buo-buo nito ay ating baking soda. Yung baking soda kapag ka mayroong buo-buo pa, sobrang pait po niya, kaya kailangan niyo po itong salain. Yung iba po, sinala na po ni nanay. Kaya, unti na lang po ang sasalain ko. Tingnan niyo po yung anak ko, sobrang dungis. So, dumi na. Wala po kasi siyang apron, winala niya. Oo, nawala lang nanay kasi... Yung apron ko na lang kaya ang gamitin mo. Ito, bahala. Kaya mo na. Maglinis ka na lang. Ganyan na talaga. Gusto niyang gawin yan eh. Gusto niyang mag-bake ng cake. Kaya ito, tinuturuan ko siyang mag-bake ng cake. Nag-i-enjoy ang aking anak ko. Tuwang-tuwa. Tuwang-tuwa. Tinuduhis. Ang sarap sa feeling mag-bake. So, kailangan madumi. Kailangan? Kailangan hindi ka madumihan. Ito na mga kawaray. Natapos na nasala na natin itong ating butter para sa ating chocolate cake. Ngayon naman ay gagawa na tayo ng ating meringue. Sa ating meringue ay kakailanganin natin ng 10 pieces of egg. Ngayon naman guys, gagawa na tayo ng mirang. Ano nga po ba ang mirang? Yun yung pinaghiwalay natin kaninang itlog. At yun yung mga pangpalambot para sa ating cake. Yung ginagamit para lumambot din ang ating cake. Ang una nating ilalagay dyan ay ang ating egg white. Hindi na sure. Ang egg white na yan, di ba, ay 10 pieces. Ngayon, ilagay mo na po, ilagay mo na dyan. Pagka mailagay mo na yan, ay pailikutin na natin yan sa ating mixer. Yun na. Okay na. Yan. Huwag mo. Kung wala kayong stand mixer, I suggest na hand mixer na lang po ang gamitin nyo. Alam nyo ba kung magkano ang hand mixer? Ito ay nagkakahalaga ng 300 pesos. Sa Shopee, marami doon. Kaya naman kung gusto nyo talagang mag-bake ng cake, ayan, kahit magsimula kayo sa mura, ayan, pwede kayong bumili ng hand mixer sa nagkakahalaga ng 300 ay makakagawa ka na. At dahil okay na po ito, ilalagay na natin dito ang ating sugar. Ang natirang 2 cups na sugar ay binuhos ko na po lahat. Kung sakaling hand mixer lang po ang gamit nyo, ay unti-untiin nyo lang pong ibuhos ang inyong sugar sa inyong meringue. Kasi kapag ka mabigla yun, hindi na po siya aalsa. Kaya kailangan kapag hand mixer lang ay unti-unti nyo lang pong ilalagay ang inyong sugar. Yun naman talaga ang pinagkaiba sa hand mixer at stand mixer kasi medyo matibay po ang stand mixer kaya kailangan. Kaya kahit na ibuhos mo lahat ng inyong asukal ay hindi po talaga babagsak. Kaya naman mas maganda talaga kapag mayroon kayong stand mixer. Tuloy-tuloy lang po natin ang ating pag-mix sa ating stand mixer.
Once na medyo matigas na siya at alam nating hindi na talaga siya babagsak, at saka naman na po natin dyan, ilalagay ang ating egg yolk. Opo, tama po kayo. Ilalagay po natin ang ating egg yolk dito. Hindi siya tulad ng ating pag gumagawa tayo ng ating chiffon cake na talagang hindi natin inilalagay ang ating egg yolk, diba? Pero dito sa ating procedure na ito ay isinama ko ang egg yolk. At once na ganito na po siya, hindi na po siya bumabagsak. At ibig sabihin lang po niyan ay okay na to at pwede na nating i-stop ang ating pag-mix. At dahil tapos na tayong gumawa ng merang, ay pagsasamahin na po natin ito ang ating chocolate na ginawa kanina. At pagsamahin lang natin ito, dahan-dahan lang po natin ang pagsama natin. Cut and fold lang po ang ating gagawin hanggang sa matapos. At atin na nga po itong napagsama. Ngayon naman po ay ipiprepare na natin ang ating mga baking pan. Dito ay nagpunas lang ako ng oil. Pagkatapos kung punasan ng oil lahat nitong ating baking pan, ay naglagay naman po ako dito ng all-purpose flour. Dahil nga po mga kawaray ay wala akong parchment paper at mas mahal pa kapag bumili pa tayo. Kaya gawa tayo ng paraan para makatipid tayo. Kaya nga ito lang po sana ang sasuggest ko sa inyo na punasan nyo ng oil ang inyong baking pan. Kung sakaling wala kayong oil, ay pwede naman po ang butter or margarine para medyo makatipid tayo sa ating parchment paper. So, ganyan lang po ang gagawin nyo para hindi po yan dumikit kapag maluto na ang ating At ngayon naman ay ilalagay na natin sa ating mga baking pan. Dito ay kakalahatiin lang natin. Huwag natin pasusobrahan sa kalahati. Pag sumubra kasi ito ay aapaw. Kaya naman kailangan ay hanggang kalahati lang ng ating baking pan. At ito ay lulutuin natin ng 45 minutes. Ayan mga kawaray, lapit na po natin. Ang kailangan na po natin gawin ay designan. Binay po natin ito ng 45 minutes. Guys, palamigin po muna natin itong ating cake. At pag lumamig na, doon na po natin siya designan. Ang gagawin po natin ay Black Forest cake. Sarap nun. At syempre po, magdi-design din ako ng sarili kong cake. Mga kawaray, ito ang gagamitin nating icing every week. Masarap po siya. Hindi po siya matamis at hindi po siya natutunaw. Hindi siya basta-bastang natutunaw. Yun nga po. Ang sarap. Kaya po, itry nyo na to. Ang every whip talaga ang mas nagustuhan kong pang frosting sa ating mga cake kasi hindi siya basta-bastang natutunaw kahit pa hindi natin ilagay sa freezer or sa ref itong ating cake. At ito na nga mga kawaray, pag napapansin nyo na tumigas na siya at mahirap na po siya matanggal, at ang ibig sabihin lang po niyan ay okay na at napakadali lang po talaga maggumawa ng icing or ng frosting kung sakaling may stand mixer kayo. So ito na, ay magdi-design na nga po tayo ng ating cake na ito ay sisimplihan lang natin mga kawaray dahil hindi naman po ito pang customize at gusto ko lang din po sa inyo i-share kung ano nga ba ang ating pang frosting para sa ating mga cake. So ang gagawin lang natin dito, ayan lang, ay magdi-design na nga tayo sa ating cake. Pakinisin lang natin ito ng hindi naman talaga kinis na kinis dahil nga po ay lalagyan po natin ito ng chocolate sa may gilid. Hindi na natin dito kailangan pa na magaling tayong magpakinis. Gumawa tayo ng paraan kung ano po ba ang pwede natin gawin kahit tayo ay baguhan na hindi pa tayo marunong magpakinis. Gawa natin ng diskarte. Kaya naman ang gawin nyo kung sakaling hindi pa kayo talaga totally na magaling magpakinis, ang gagawin nyo po ay maglalagay kayo ng tulad ng chocolate, ilalagay niyo sa may gilid para hindi po halata na yun ay mga butas-butas at hindi pa po siya makinis. Itong ating ginawa na ito, nag-design tayo dinisign lang natin ito ng 20 minutes tapos na agad ang ating cake, ang ating tatlong cake. Ito ay para lang sa akin, yung madali lang designan, yung nakikita lang natin kung saan at hindi na natin to papahirapan. Kaya mas maganda itong gawin nyo. Simple lang, ayan, pwede na yan po ito sa inyong mga birthday, mga kamag-anak nyo, pwede nyo na po itong ipangregalo, hindi na kayo mahihirapan pa. Ako kasi hindi na ako nag-customize cake dahil medyo mahirap at hindi natin may iwasan na talagang napapagod tayo ng sobra, kaya ito, gumagawa po ako ng cake, yung mga sa birthday na lang at hindi na po nagpapakustomize. So ito, alam nyo ba na mas masarap kapag mangga ang ilagay natin sa ating Black Forest cake. Ito, napakasarap po niya at the best talaga ito mga kawaray. Kaya naman subukan nyo na po ito.
At pinakita ko na sa inyo kung ano nga ba ang ginagamit kong pang frosting sa ating cake. At napakadali lang nito, kaya naman alam ko na kayang-kaya nyo po ito. At kung sakaling wala kayong oven, pwede nyo po itong steam. Sa steam nyo lang po ito lutuin at ganun pa rin po ang proseso nito. Kung napanood nyo ang ating OB cake, yan, ganyan na ganyan lang po ang gawin nyo at mayroon na po kayong dark chocolate cake. So ganyan mga kawaray, at sana nagustuhan nyo po itong aking video ngayon at nagkaroon kayo ng idea kung paano nga ba magluto ng dark chocolate cake. At dito sa ating pagdidesign na ito, at alam ko na kayang-kaya nyo rin po ito mga At kawaray. dahil nga sumobra naman ako sa ating cake at wala ng icing, kaya nilagay ko na lang po ito sa tab at nilagyan ko po siya ng ating ganache. Itong ating ganache, tinunaw lang po itong Tunawin lang po natin ang ating chocolate at lagyan natin ito ng creamer. Yun yung kanina na sumobra, yung kalahati nun, yun yung pong pinangtunaw ko sa aking chocolate. So ayan mga kawaray, at sana ay nagustuhan nyo itong ating video ngayon at may natutunan kayo. So guys, natapos na po na decorate ang ating Cake! ang sarap. Anong tawag ako dito, Nay? Hanggang dito na lang mga kawaray, at sana'y nagustuhan nyo po itong ating recipe ngayon. Kaya naman ngayon ay shoutout na natin ang lahat ng ating mga subscribers. Hello, ako po ay Waray din. Hey, wow! Thank you Ma'am Hazel. At shoutout din po natin si User H. I will try this Ma'am. I watching from Japan. Thank you Ma'am. At si Mary Joy Vergara. Thank you. Galing-galing ni baby. Thank you po. At si Hazel nga. Hello po. Ako po ay Waray din. Wow! Kabayan ko po pala ito. Thank you po sa panunood at pagkukomment niyo po sa aking YouTube channel, ma'am. At i-shoutout din po natin si Hazel. Parang masarap yan. Ayan. Lucy Selang, sabi niya ako tuwang-tuwa sa batang yan. Thank you po ma'am, salamat po at nagustuhan niyo po ang aming recipe at ang aming video ni Caitlin. Thank you po sa inyo ma'am at i-shoutout din po natin si Florita Idaga. Ayan, sana lahat ng recipe mo matuto ako. Sarap talaga, God bless po sa lahat. Kaya ko na wala pa akong mga gamit sa pagluluto. Medyo kapos pa ako. Thank you ma'am Erlinda Odias. Ayan, maraming salamat po kawaray. At salamat po sa lahat ng mga nagko-comment dito sa ating YouTube channel. Ulitin ko pong i-shoutout. Shoutout po natin si Florita Idaga at saka si Erlinda Diaz. Ayan, shoutout po natin si Narcisa Bonifacio. Wow, yummy man yan. Yummy naman yan, ma'am. Gagawin ko po yan. God bless. Marilo Ogalino. Ayan, sabi niya, salamat po watching from New Jersey, USA. Learn my recipe in our YouTube channel. Thank you, ma'am. Si user. Sarap naman yan, Ate Jess. Salamat sa pag-share. Tamang-tama, wala po akong oven. Virginia Ravas. Ang sabi niya, salamat sa recipe mo discarding waray. Thank you po sa inyong lahat sa walang sawang panunood nyo at pagko-comment nyo sa aking YouTube channel. Thank you po sa inyong lahat at i-shoutout din po natin si Ma'am Lily Marmol. Wow, little girl discarding waray. Nakakatuwa naman. Di pa palang gumawa ng ubi cakes. Steam lang. Salamat for sharing. Ay, matutuhan naman ako another recipe. Thank you po sa inyong lahat, Ma'am Lily Marmol. Salamat po sa walang sawang pagkukomment nyo. At shoutout din po natin si Ma'am Sagayapteri. Wow, sarap naman yan. Ubi cake. Thank you po, Ma'am. At shoutout din po natin si Ma'am Marisa Mumbales. Ayan, ang galing naman ni baby girl. Hindi nahiyain at masarap taktik yung good luck. Waray Kathleen at saka shoutout din po natin si Ma'am Rini Cervantes. Thank you. Good morning kabayan. Wow, ang galing naman anak mo, meron ka ng katuwang kabayan. Wow, kabayan, dagdag kaalaman naman ito kapag okay magkaroon ako. At shoutout din po natin si Ma'am Maria Corazon Tanola. Wow, little girl, magaling ang gumawang kakanin, super cute. Salamat for sharing. Thank you po. Being Orient, ayan, ang cute ng bata. Ano kaya ang pagbasa nito? Binga Orient, ayan. Thank you po sa inyong lahat. At shoutout din po natin si Storyo Life. May future baby girl, magaling ding mag-vlog
gawa rin ng sariling channel si Bebe. At i-share din po natin si Mama Marisa Bortisa. Ang sabi niya, wow, galing talaga ni ate mag-demo. Pwede nang mag-vlog. Thank you po sa inyong lahat mga kawaray sa walang sawang pagkukomment nyo sa aking YouTube channel. At sana ay masuklian ko po itong inyong pagkukomment sa akin. At i-share din po natin si Jasmine Flores, ang cute ni Waray Liet. Thank you po. Jocelyn Salgado, ayan. Thank you po sa inyo, ma'am. Wow naman sis, may kalyarebo ka na sa pag-vlog. Konting panahon pa at magkakasariling vlog na rin ang anak mo. Napakalistang bata. Good job. Jan, Caitlin. Thank you po sa inyo, ma'am. At share din po natin si Dayan Gatchalian. Wow, bago na naman siya. May favorite ubi cake. Thank you po sa inyo, ma'am, sa walang sawang pagkukomment nyo sa aking YouTube channel. At i-share din po natin si user I will try this, ma'am, watching from Japan. Thank you po sa walang sawang panunod nyo po sa aking YouTube channel. At i-share din po natin si Friselio rin. Ma'am, kung walang ubi flavor, pwede ba yung ubi condense ang ilagay mo? Ma'am, hindi po at matapang po yun. At i-shout din po natin si Rachel Son. Ang sabi niya, ayos din ang batang ito, my future. Thank you po sa inyong lahat sa pagko-comment nyo. At i-shout din po natin si Erlinda Abrel. Wow, another recipe. Thank you, Ate Jess. Thank you po sa inyong lahat sa walang sawang pagko-comment nyo sa aking YouTube channel. At i-shout din po natin si user. Sarap naman yan, Ate Jess. Salamat. Thank you po sa inyong lahat mga kawaray. Sana ay hindi pa po kayo magsawang manood sa akin. Thank you and God bless po sa ating lahat hanggang sa susunod nating vlog. Thank you po.